give you the treasures and riches stored in secret places. Isaiah 45 verse 3. Hello, lovely people all over the world, in the Philippines, Luzon, Visayas at Mindanao. Kumusta kayong lahat dyan? Sana ay nasa mabuting kalagayan palagi tayo at ako'y magbigay pugay muna sa aking mga subscribers dito sa Pilipinas, sa Mindanao, dyan sa Zamboanga, Davao, Mati, Sarangani, dyan sa Surigao del Sur, del Norte, sa mga isla sa Dinagat, Socorro, Siargao, Samar, Leyte, Bohol, dyan sa Cebu, Palawan, at lalo na dyan sa Luzon, the Cordilleras, Ifugao, Benguet, Iloilo, Negros, at lalo na dyan sa Bataan at kahit saan man sulok sa Pilipinas. Kumusta kayong lahat? Lalo na ngayon sa inyo na bago pa lamang nag-open sa aking channel. You are welcome at malapit na tayo sa ating third raffle draw. Yan ay ngayong Abril. Sa kalagitnaan ng Abril ay meron tayong third raffle draw na merong 3 magandang magnetic compass ang aking ipamimigay through raffle, at ang gawin lamang ay i-subscribe ang MT Suarez TV at ang aking late father's channel, The Golden Boy Real Guide to Treasure. Ngayon natin ang tunghayan itong suliranin ng ating katiyats somewhere else in Davao City. Magandang araw sa inyo mga ka-TH. Ngayon ay meron tayong bigyan pansin na suliranin ng isa sa ating brother or sister in treasure hunting. Sa kanyang pangalan na si Abi. Siya ay isang guro, ngunit mahilig din siya mag-treasure hunt sa kanilang bukirin. Okay, at ito yung kanyang mga signs or markers na natagpuan doon kasama ang kanyang pamilya, brothers, sisters, father and mother. Ay tulong-tulong sila doon sa paghanap ng blessing na nandyan sa bundok na yan. At napakaganda ng kanyang site. Mayroong heart sign or heart marker na nakaturo pababa doon sa maliit na pool na kung saan doon nila natagpuan sa pool na yan ang mga putol-putol na kahoy at napakaraming seashells na para bang sadyang itinago or ginawang marker. Kasi karamihan naman sa mga ganyan, seashells at mga putol-putol na kahoy, yan ay mga marker ng mga Hapon na tinatawag na backfill yan. Sa kung saan sila nagukay ay tinatapunan nila yan ng mga marker para nila malaman sa pag-retrieve nila kung sila ay babalik sa lugar na yan, ay alam nila na mayroong mga seashells, putol na kahoy, kawayan, mga daon na kanilang isinama doon sa paghalo ng semento na nilagay diyan sa pool. Kasi minsan ay parang semento lang yan tingnan, ngunit I make that parang bato lang yan tingnan na natural, pero sa totoo yan pala ay isang klaseng semento na nag-camouflage lamang diyan sa mga bato diyan sa bundok na yan. Yan ang mga teknik ng Hapon, yung camouflage cement, na kung saan ang semento na yan ay kinulayan nila na kasing kulay ng background or ng environment diyan. Alright mga ka-TH, ito yung sketch map na pinadala sa atin ng ating kaibigan doon sa somewhere in Davao. Hindi ko lang sasabihin ang lugar niya, pero maganda ang kanyang treasure site. At mayroon siyang pinakita kanina na napakaraming mga markers doon. Pero isa lang ang pag-prove, ang pruweba na ang lugar na yan ay merong treasure kung merong triangulation of rock and trees. Ganyan palagi ang ating pagtingin sa treasure site kung yan ay malaking treasure site. Ngunit kung mga giveaways na yung tinatawag na mga nakaw lamang na ginto na ibinaon ng madalian, ay hindi na yan nakapattern sa tinatawag na triangulation. Yan ay tinatago na lang na kung saan-saan, sinuksok sa mga butas ng bato, kaya mayroong treasure enclosed in the rock. Subalit kung ito ay
tinatawag na General's Treasures or Emperor's Treasure Site. Ito talaga ay naka-triangulate. At ang triangle ay isa lang yan sa parte sa buong typical plan of the area. Ngayon ay tingnan natin kung ito ay naka-triangulate. Okay, so check natin ang east. Dito ay, of course, meron siyang marker. Yan ang tuog 3. Ang tuog 3 ay isa sa magandang marker ng treasure kung iyan ay 100 years old plus na ang kanyang edad. Okay, so ating i-align ang tuog 3 sa east. Align natin dito sa west. Alright, at meron na tayong dalawang direction, yung east at west. Ngayon, kunin natin ang center nito. Okay, yan ang kanyang center at mag-extend na naman tayo ng lines na perpendicular sa east and west line. So, straight at ito rin ay straight din dito. Ayan, so ito ay south at saka north ayon sa kanyang sketch. Ngayon, meron na tayong 4 na direksyon. Ang hanapin natin ngayon sa south, kung meron bang mga boulders dito banda. Kung itong mga bato-bato dito ay malaki yan, i-check nyo ito mga katiats diyan sa bundok. Kung malalaking bato ito sa banda rito ay meron yang mga sign. Or sa banda rito, kasi yan ay naka-triangulate dito sa kahoy. Kung atin yan kulayan natin ng green. Kung atin yan lagyan ng lines, yan ay naka-triangle. Ganyan yan. At sa tatlong kanto ng triangle ay meron diyan minsan 2 or 3 na tinatawag na giveaway. Dito sa banda na to, kung saan may mga bato diyan, i-check nyo yan. Kung yan ay patong-patong na bato or boulders na pinatong-patong 3 beses, yan ay marker. Ang meaning ng mga nakapatong-patong na bato ay treasure under sa pile of rocks na yan. So, kahit wala ako dyan, ay suggest ko na i-check itong area na ito. Yan ay site number 1 uli. Remapping of the area. Ngayon, dito sa west ay meron tayong marker na maganda, yung tuog 3. Saka meron siyang creek. At kung may creek, yan ay magandang pagbaunan ng treasure. Ngayon, i-check nyo guys dito sa likod ng kahoy na to. Kung mayroong bato dyan na may marka, or i-check nyo itong puno ng kahoy, baka mayroong malaking pako dyan na makikita niyan sa panahon ngayon. Sa panahon ngayon, 80 years ago, ang pako na yan ay naibao na sa kahoy at ang makikita ay tanging ulo na lamang ng pako. Okay, so check din dito sa harapan kung mayroong bato dyan na may sign sa tuog 3. At ito ang ating treasure site or digging spot number 2. At atin muna kulayan ang ating mga treasure digging spot. Ito ang number 2, ito yung number 1. Ngayon ang ating number 3 ay napakaganda. Yan ay nakuha nyo kasi minsan ay yung ating tinatawag na third eye, yung third eye natin, yung ating damdamin, yung ating mga mata, minsan ay tinuturo talaga tayo. Hinihigop tayo papunta doon palapit sa treasure digging spot. Tulad nito, ang pinaka-legit sign dito sa nakita ko ay itong heart dito, heart sign. At ang tulis ng heart, kung ganito ang heart, itong kanyang tulis dito, yan ang nagtuturo directly below kung saan ay mayroong
hole, which is yun ang kanilang hinukay at nagdrift sila at nakita nila yung mga charcoal, uling, mga dahon na fossilized na ng mga dahon, lata na, tsaka mga yung binasag-basag na mga bato. Yan ay pinakamagandang markers ng treasure, meaning to say ay disturb ang lupa diyan, yung drifting nyo, yung nag-drift kayo papunta diyan na paganyan, yung nakita nyo dito na mga bagay na galing sa ibabaw ng lupa, meaning to say yan ay backfill na binalik sa pagtabon uli ng kung sino man ang mirong ibinaon. Kaya kung ganito yung tunnel nyo, nag-drift kayo, sabi nyo papuntang north ba yun, papunta dito, kung dito nyo natagpuan yung mga lata na kahoy, mga putol-putol na sanga ng kahoy, dahon at mga uling at seashells, napakaraming seashells. Ang mga Hapon kasi ay, sa aking experience doon sa cave, yung na-discover namin na cave, ay napakarami rin seashells doon, mga seashells na galing sa dagat. Kaya nagtaka nga kami, bundok ito, bakit may shells na galing sa dagat? Kasi guys, ang mga Hapon ay nakipag-barter yan sa mga lumad or sa mga native doon sa lugar. Nakipag-barter sila ng kanilang pagkain at mga seashells sa mga mangingisda na Pinoy. Kaya naghahatid ang mga Pinoy ng mga seashells doon sa bundok sa mga Hapon, at yan ay binibili din ng mga Hapon, or barter system, yung nagpapalit-palit lang sila ng goods. Ganyan, kaya maraming seashells sa bundok kung saan nandun na malagi ang mga Hapon kasi paborito nila ang seashells. Hanggang sa ngayon ang mga seafoods ang paborito ng Hapon, kaya yan ay pinalaman nila dito sa tunnel nyo. Tama kayo. Kaya kung saan nyo natagpuan ng mga shells, lalo na yung clam shell, yung malaking shell na parang paypay, kung saan nakaharap yan, kung yan ay nakataob, kung nakataob yan nakaganyan, meaning to say ay go down. At kung yan ay nakatihaya na nakaganyan, meaning to say open tunnel siya. Meaning to say merong tunnel na open sa harapan niya or sa gilid, malapit lang, na open lamang, madaling buksan. Kaya itong inyong second hole na tinatawag, itong my heart, ito ang pinakamagandang treasure site ayon sa aking analysis. Ngayon mga ka-TH, sa lahat ng mga ka-TH natin, try nyo rin pag-comment itong ating ka-TH na si, sabihin na lang natin, Abby. Tulungan natin siya kasi one head or make that two heads is much better than one head. Ito lang naman ay aking partial analysis. Okay. So, another advice is that isa-isa lang. Meron kasing 4 na prospect diyan na digging site. Ito ang una dito, which is hindi nyo pa ito na survey. Pangalawa sa Tuog 3, malapit sa creek. Merong mga sign yan, hindi nyo lang nakikita sa mata kasi hindi kayo na-train sa paghanap ng mga sign. Ngayon, ang pinakamalayo nito, itong isang Tuog 3. At ito ay 50 meters doubly sa distance ng mga tuog dito sa itaas. Kaya malamang, kasi pag nagbaon ng Hapon ay malayo palagi sa mga giveaway ang pinakamalaki nila na tinatawag bunker. So kung atin yan i-triangulate uli, naka-triangle pa rin yan, ngunit this time ay malayo na ang kanyang distansya. Ito, so dito, check nyo rin yan guys, sa harapan ng Tuog 3 meters to 7 meters sa harapan niya, papunta dito sa harapan. Or kung wala kayong makitang mga marker dito sa bato, ay sa likod kayo ng Tuog 3 tumingin. Merong mga bato yan na malalaki na may marka. At sundin nyo lang kung saan nakapoint ang mga arrow.
Tulad ng heart, ang tulis ng heart ang sinusunod palagi. Okay, so atin lang kung may metal detector dyan na maganda, ay mas malaki ang tsansa na matagpuan yung mga nakadeposito dyan. Kasi ang gold naman ay metallic yan ay madetect. At mas malakas ang detection ng metal kaysa mga bato. Pero kasing bato na mga mineralized rock, nagdidetect yan pero hindi kasing lakas ng totoong metal. Okay, so ito lang ang maipayo ko guys kasi partial analysis lamang ito. So meron tayong 3 digging spot. 1, 2, 3 at pang-apat yung dito sa isa pang tuog, which is malayo, which is I believe na dito sa malayo ang malaking deposit kung ito man ay isang Imperial Treasure Site. Okay, so balitaan nyo na lang ako kung ano man ang inyong mga progress dyan sa pagukay. At ang akin lang masabi ay ibibigay talaga yan ng kung sino man ang nagmamayari niyan. Ibibigay yan ng Diyos kung talagang gusto niyang ibigay. Kahit hindi niyo yan hanapin, ay bigla na lang kayong matisod or ma-stumble dyan at pagtingin niyo ay mayroong gold. Karamihan sa natagpuan na gold ay natagpuan by accident ng kalabaw, ng mga farmers, kasi ang mga farmers ay pinagpala ng Diyos. Maraming salamat sa inyong mga katiyat sa panonood ngayon. Ako'y magpaalam na. Stay safe. Stay out from COVID. God bless and may the fortune be with you. Don't stop chasing for your golden dreams. Ciao for now.